Okay. Okay, so nagbabalik po tayo at ngayon naman, kanina nag-usap natin si Luis Orado, ang Bungalano swimming sensation. Thank you nga pala kay Luis for interviewing for Sports Corner PH. Ngayon naman, kasama naman natin ang gold medalist sa Philippine Aquatics Incorporated Open Water Swimming Tryouts and eventually, parang sabi natin, comeback sa national team. She's now part of the open water swimming team na maglalaro for the SEA Championships. I'm talking about Diana Celine Cruz from De La Salle University. At kung makikita yung IG, sobrang at parang Latina naman si Diana eh. Pero bumati ka muna, Diana, sa ating mga viewers. Hi guys. I'm Diana, and I'll be representing the Philippines for Southeast Asian open water sa August 28 to 30 in Boracay. Sa Boracay pa mismo. And sa Boracay din ginawa yung mismong open water trials na rin. So, parang ano yun, experiment or aasahin mo kung ano yung lalaruin ninyo pagdating nga doon sa August event, no? O immersion. Yeah. So, kamusta ka na after nitong mga nangyari nung mga nakaraang araw, last weekend? Nakapag-recharge ka na ba? Nakapag-rest? Or back to training na? Actually, I just got back from Boracay kagabi lang. And yung experience ko sa open water, it was fun. I had new friends, very chill community, mga coaches, and very kind. And since this is my first open water competition, nung una sobrang kinakabahan ako kasi takot talaga ako sa dagat. Tapos tinatanong nila ako, bakit ka nag-open water kung takot ka sa dagat? I was like, new experience and gusto ko lang talaga i-try. Actually, sabi ko sa parents ko bago ako mag-compete ng open water, nagpapaalam ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, I mean, let's just try. If hindi nag-work, then at least I tried. Wala akong pagsisisi. And then, in God's grace, yeah, gold medal. O- Ganon. Okay. Mamaya din pag-usapan din natin yung mga nangyari nga sa paligid, especially yung dalawang players ng Ateneo. Kahit alam natin nasa UAP community ka, medyo malungkot tayo dahil alam naman natin namatay yung dalawang players dahil sa pagkalunod sa dagat at being an open water swimmer. Anong may babahagi ninyong advice to that para maiwasan yung mga ganitong insidente ng mga pagkalunod kasi meron tayong mga programa na inilunsad yung mga iba't ibang groups when it comes sa Drone Free Philippines. But for now, can you share to us muna kung paano ba nag-umpisa ang iyong career? Kasi maganda ang transition ninyo from swimming to open water and gaya ng sinabi natin, you've been part of the national team before. So, was it a good transition o medyo komplikado para sa iyo? Kasi nabanggit mo kanina, natakot ka sa dagat eh. Yeah, so since when I was 4 years old or 5 years old, nag-start na ako mag-swim. And then all throughout na since 5 years old to let's say at this age at 21, puro lang ako pool swimming, ganyan, classic. Nasa classic swimming ako. And then yung transition, it was since I'm a distance swimmer. So medyo nanibago lang kasi nga may alon, may mga oh my gosh, may mga sea snake. At takot na takot ako sa sea snake talaga. So we swam 10 kilometers, so 6 loops siya. And then sa 6 loops na yun, oh my gosh, may nakita akong sea snake. So nagsisprint na ako sa 10 kilometers. So para kang And tumakbo sa mismong yeah, dagat it was dahil alam natin nakakatakot talaga na yeah. madaplisan ka ng sa dagat eh. Yeah, grabe talaga yung takot ko. Actually, I was crying while swimming.
Nagdadasal na ako. Sabi ko sana wag na akong lapitan ng sea snake talaga. And then yeah, it was, I can honestly say it was hard. It was, but it was a great experience. Kasi, syempre, bago na meron akong mga bagong natutunan sa swimming. Oo nga eh. At being a swimmer, kakibat dito yung napakaraming oras ninyo sa training, whether sa pool, sa dagat, or any kind of form of water, kahit sa ilog. Pero at least you managed to get your expectations along the way sa inyong career. And the last time you have joined the national team sa swimming mismo was in 2021. That was the junior age group, no? Yes, yes, yes. I think it was 2022, parang 2022. ganon. Yeah. That, ito yung C age group or Asian age group? Kasi CH. C age group. At Yeah, in Malay. some players na rin na nakasabay ninyo are either tumawid na sa elite and meron din ng mga tumigil na muna and kayo na-manage ninyo na may pagpatuloy nyo pa rin ang iyong career. All because naglaro ka sa UAP, Lasal, and of course, down with the open water swimming team. So, kumusta improvements at progresses ninyo? Simula na nag-umpisa ang iyong swimming career hanggang sa magkataon na lumipat ka na sa open water. Well, actually, before I joined Open Water, I was thinking of quitting na. Kasi parang wala nang spark, there's no fire anymore. So, I really wanted to quit swimming. So, nag-open water ako, nalaman ko na may tryouts, ganyan. So, parang ako, sige nga, try ko. Pag hindi nag-work, then, okay, stop na. Kasi I'm also graduating. I'm in my third year. So, last year ko na I mean, next year ako gagraduate. And, so parang, alam mo yun, parang okay na, tapos na, papahinga na ako. Ganyan. So, siguro the Lord has still plans for me, na feeling ko hindi niya ako pinag-quit sa swimming. So, nilagay niya ako dito sa open water. And I'm really grateful for that. I'm really happy na, actually, up until now, hindi nagsisink in sa akin na, talaga ba? Nag-open water ako? Talaga ba? Nakaya ko yun? Ganon. So, yeah, it was, actually up until now, hindi siya nagsisink in sa akin. Pakiramdam ko, nag-swim lang ako, tapos okay na, nagbakasyon lang saglit, tapos eto na ulit. And in God's grace, ika nga, you actually earned the right to get the national team berth. Pero, balikan natin yung inyong journey nga sa juniors na rin. Kasi, gaya na nabanggit ninyo, may mga ilan talaga na nakipag laro na sa higher level of competition. Pero, nung nakita ninyo yung resulta ng pagod, puyat, hirap, all throughout yung swimming career ninyo sa juniors, by that time nung nag-represent ka pa ng bansa natin doon sa juniors level natin, na let's sabihin natin, bumabalik ba talaga sa alaala ninyo? Lalo na, of course, you have gained another chance of representing again the country. Yeah, para akong nade-deja vu, na parang, wow, finally, madadala na namin yung pangalan ng Pilipinas. Kasi that time, when I was in junior national team, sobrang grabe yung feeling na dala-dala mo yung pangalan ng bansa mo. It was parang nakaka-overwhelm. I'm not sure if tama yung yung word ko. Parang sobrang nakaka-overwhelm siya na especially with my family. Ang pagkakilala sa akin ng pamilya ko sa mga kaibigan nila. Ito yung pamangkin ko na swimmer. Ito yung Philippine team. And syempre, yun, wow, heartfelt. Ganon. Okay. Diana, bago ka sumabak dito sa
open water tryouts. You actually have a great campaign with LaSalle sa season 88 ng UAP. Could you share to us yung inyong story ninyo on why did you actually excel dito sa UAP campaign ninyo doon sa Nuclear City? Bago ito nangyari yung ating open water swimming, you actually managed LaSalle into getting more medals din. At ano siguro yung mga uh, observations ninyo all throughout yung campaign ninyo? Okay. So, of course, all of us, we really did train hard, discipline, and minake sure namin na yung team namin, yung LaSalle team na we make sure that we are mentally and physically prepared before yung competition, before yung UAAP. And I can really tell and I can say to everyone na we really did prepare. Na I saw my teammates how they train, yung discipline nila sa sarili nila. And of course also the coaches, they managed us well. And meron mga times na of course merong mga swimmer, meron akong teammates na down, and I really do appreciate my teammates na pag merong bad swim or hindi nakuha yung expected na result, we're really there for each other. And that's what I like about my team, about LaSalle's team. And Yeah, of course, you're gonna play for next year. Last year mo na sa, yeah, sa I'm season not 8. sure. So I can't answer that because I still have 2 years na playing years. So Okay. I'm not sure if I'm gonna fifth year pa. I'm really not sure. So, hindi pa yata sigurado. Pero ang sigurado lang is mag-graduate ka na sa Lasal. In what course? Sports studies. Sports studies. So, more on sports management and of course, yung mga anything about sports, yung related nga yung degree. So, bagay ka sa mga iba't ibang mga sports na pinanggalingan. And pag nakikita ninyo na of course yung support system ng inyong coaches, ng parents, bagitin natin yung coaches na rin. Si Coach Ramil Ilustre ba yung coach mo? Yes, yes. He's training me now. Nasa kanya ako ngayon. And by the way, ang isa sa mga prize swimmers nga pala, na-interview ko before, after yung palarong pabansa, si Pam Santol, galing din sa Ilustre. Yes, yes. Teammate ko siya. Ah, Actually, everyone looks up to her. nung nakita mo nung napansin ninyo na monitor ninyo yung panalo ni Pam kasi naka 7 goals out of 7 sa palarong pambansa at minsan nakakasama mo lagi sa training doon sa Ilustre, parang na-amaze ka na, oh, ang ganda pala ng pinakita accomplishments ni Pam na mararating mo pagdating naman sa open water. I'm sorry, naghahang ka. What's that again? Pam, ano ba sinabi ninyo kay Pam na nanalo siya ng perfect 7 goal at parang sabihin natin siya talaga ang nalolook up to. Hindi lang ikaw kundi yung buong Ilustre. Of course, when it comes to Pam, uh, I can see na sa training niya, sobrang focus niya talaga sa training, and then makikita mo talaga sa kanya na dedicated siya. And then nagsasabi siya sa amin, like she tells us na I want to be like this, gusto ko mag-record, gusto ko ganyan, ganito. And then kung ano yung sinasabi niya, yun yung ginagawa niya talaga. And then um merong times na, of course, Pam is studying in UST. Merong mga times na after after class, nasa Manila siya, dediretso siya sa Antipolo para mag-training, tapos babalik ulit siya ng Manila. So sabi ko, ba't hindi ka na lang mag-training sa UST? Lagi niyang sinasabi, wala kasi si Coach Ramil doon, wala kasi hindi yung program ni Coach Ramil. So, grabe talaga yung pagod at hirap and discipline ni Pam. So, I she's the one I look up to, na grabe yung discipline niya,
siguro yung discipline niya, yun yung hindi ko kaya. So, grabe talaga. Preparation ni Pam, grabe. Parang siya yung taong makikita mo na parang hindi napapagod. Parang ganon. So, parang it is a part na rin ng loyalty between si Pam and of course yung coach niya kasi siya talaga nagtiwala sa kanya. Kaya nga nakakuha niya yung magandang resulta nga. At bagitin ko na rin yung isa pang miyembro ng team na nandun. This is actually junior under 18, 10 kilometers din. Si Jada Cruz, also from Yeah, si Ilustre. Jada. So proud na proud si Coach Ramil sa mga achievements na nagawa ng mga bata ninyo, ha? Yeah, actually si Jada, lagi kaming nagpagkakamalang magkapatid kasi we're both crews. And si Jada, I also train with her. And grabe din yung training niya. Grabe yung preparation niya. And yeah, I can tell na pag may gusto ko talagang ma-achieve, paghihirapan mo talaga. And that's also Jada and Pam. And I don't know if it's me. And Okay. si Jada, nag-open water na talaga siya before. And Jada is part of the SEA Games, yung last na SEA Games. She was one of the players there. Okay. So, parang latecomer na rin sa open water. Pero si Jada, yan yung mas experience na pala. So, diretso tayo sa nangyari nga dun sa Boracay Open Water Swim. Kasi nakita ko yung isa sa mga pictures ninyo sa IG. Medyo nakakapagod talaga. Kitang-kita mo talaga yung tan. Pero yung exhaustion, yung pagod, lalo na lumangoy ka sa 10 kilometers. Can you imagine talaga ilang oras, ilang minuto nangyari para sa isang swimmer na lumangoy ka doon sa 10 kilometers from the start up until the finish line? Can you provide us paano ka na-prepare? At of course, ano ang naging assessment ninyo? Because dalawa lang kayo na nag-arap doon sa category ninyo sa Masters Yes. 20 and up. Pero, na-manage ninyo na nakuha ninyo yung record time para sa gold at qualifying berth sa CH group. For the preparation, actually before we compete, nag-briefing muna kami, binrief kami, and then the preparation, it was, ano ba? So parang normal na ginagawa lang namin, we sleep early, ganyan, more carbs, and yung, actually halos lahat ng nag-tryouts is mga swimmers na rin from UAP. Actually, halos lahat talaga nag-UAP. So, kilala na namin yung isa't isa. And, yeah, yun, like, I have no words with that. So, yung mga nakasabayan ninyo throughout yung 10K, meron ding ibang event sa 5K, 3K, Yeah, yeah, mostly yeah. mga UAP standouts, tapos may mga naglaro din sa palarong pambansa, Yeah, si Anton. Anton Dela. Yeah, si Anton Dela, he was also there. And I was shocked. Tapos meron pang iba na si Nuche Ibit, I think Yeah, nasa Aklan, and the rest na rin. Pati si Pia Ato, yun naglaro before yeah, sa SEA yeah. Games. Yeah, yeah, yeah. She was also there. Ang lakas niya. And of course, si Joshua Del Rio ng Ateneo na tagal na sa ating Philippine Aquatics, Philippine Open Water Team na rin, ay sumali rin in one of the categories. Pero, nung time na nangyari nga yung 10-kilometer events, by the way, did you not join yung 5 sa Kati? Sorry? Did you not join yung 5? Yeah, I did join the 5 kilometers, but hindi ko natapos. Nag-stop ako in the middle of the competition kasi I can't move my left leg. So, sumakay na ako sa bangka. So, parang ako, nag-stop na ako. Ayoko nang puwersahin yung sarili ko. So, yeah,
DNF ako dun, did not finish. That's why kung makikita mo yung result, wala yung pangalan ko. Yeah, it was really heartbreaking. Sobrang pagkatapos ko i-ambulance no, nasa ambulansya ako. Tapos sobrang nag-stop ako because after nung 10 kilometer swim ko, nararamdaman ko na sumasakit yung left hips ko. So, sabi ko, tinry ko na. So, pagdating ng 5 kilometer swim, masakit talaga siya. So, pinilit kong tapusin. Sobrang sabi ko, hindi ako titigil. Pero hindi na talaga kinaya ng katawan ko. So, nag-stop na ako. And then after that, I was talking to my mom. Umiiyak ako. Sabi ko, hindi ko natapos, ganyan, ganyan. And then my mom was like, it's okay. If it's really for you, God will give it to you. If it's not, then let it be. Ganon. Parang kung hindi para sa akin, hindi ibibigay ng Diyos yan. So So I ganyan, was, yeah, so ganyan, I was talking to my mom. so ganyan talaga kahirap talaga yung lumangoy ka tapos nagkaroon ka ng problema sa inyong balakang. Yeah, Kaya yeah, yeah. anything goes ika nga para sa iyo. But of course, in God's grace, naka-recover ka na at you are getting ready nga for the next challenge na din. Pero dun sa main event na 10K na nanalo ka ng gold, was that any moment na smooth ang inyong paglangoy or medyo nagka-problema along the way at na-manage ninyo to get Yeah, to finish time on time? well, actually, ang kalaban lang namin nung time na yon is yung alon, pati yung jellyfish. Kasi meron kaming isang turn doon, isang spot na grabe, isang diretso, parang 600 meters na kakagatin ka lang talaga ng mga jellyfish. And then yung sa Nukos, yung course namin doon is ang tataas ng mga seaweeds. So yung mga seaweeds nagbabrush talaga sa katawan namin. So I guess actually yun lang yung naging problema namin. But I can say it was smooth. But yung jellyfish, sea snakes, and mga seaweeds lang talaga. Yun lang yung kalaban namin. And sabi nga, I forgot kung sino nagsabi sa amin na ang open water, it's not for everyone. Kasi if it's easy, everyone will do it. Tapos parang ang sa open water daw ang kalaban mo is yung sarili mo. You have to have the mental toughness to do that. Kailangan matapang ka. Ganyan. Eh ako, nung narinig ko yun, oh my gosh, takot talaga ako sa dagat. Oo nga eh. At alam naman natin kung gaano ah, kahirap yung maglangoy nga open water. Kasi alam naman natin, meron din ilang mga members na, I mean, meron din ilang mga masters, naglaro pa rin. Kung kilala niyo si Ingemar Macarene, no? Nag, i-claim all records na pagdating sa open water. Pero as time goes by, as your young age nga pala, nakasert mo pa rin yung goal ninyo to maximize yung times at of course, getting the podium para dito sa inyong paglawak nga sa CH Group. Pero magitin ko na rin yung time ninyo, 2 hours, 35 minutes, 26.99.2 sa Master 20 Women's. At ang kalaban ninyo, si Amanda Thompson, ay 3 hours, 3 minutes, 18.634 seconds. So, malayo ang linya o distansya ninyo ng nakalaban ninyo si Amanda. Pero, na nakuha mo yung gold, ano ang pagkaramdam ninyo na after all those shortcomings, ito na, with the Lord's guidance, nanalo ka ng gold. At qualified ka na rin sa national team. Oh my gosh, I was really not expecting it. Kasi lumangoy lang ako sa open water for experience talaga. And nung nalaman ko na ayun nga, medal, pasok, I was, what? Talaga ba? So, okay, ganyan. But before ako mag-open water, of course, I trained with Coach Ramil. Siya yung nagtitraining sa akin before ako mag-open water. And the preparation was not easy, very nakakapagod talaga. And I think it's also part of it. But nung
time na nalaman ko na pasok nga ako sa national team, I was not expecting that. Kasi yung wala naman akong masyadong expectation sa laro na 'to. But I think, yun nga, sabi ko kanina, God has really plans. Alright. So, ang next or competition as we speak, itong open water na sea age group sa Boracay pa mismo. So, parang it is a test of endurance nga ito nangyari para dito sa inyong competition kung saan ibang level naman ang makakaharap ninyo. Southeast Asian rivals. So, gaano ba, ano yung game plan ninyo para dito sa inyong competition? Um, Actually, hindi pa namin napag-uusapan ng coach ko 'yan kasi nga kakabalik ko lang. And this time na magpe-prepare kami, may tiwala naman ako sa coach ko. I trust him, and alam ko prepare niya ako physically and mentally. Kaming dalawa ni Jada. Kasi gano'n, nakita ko na gano'n yung ginawa niya kay Pam. Kinausap niya, tinrain niya ng mabuti, and Pam got it, 'di ba? So I think it's really all about the trust na lang with the process. Actually, with the game plan, we still don't have that. We haven't talked about that yet. Okay. So, after nitong open water, anong gusto mong i-aim pa na mga competitions in both swimming, ay, kasi ang focus ngayon is open water na talaga, no? Yeah. So, ang focus na lang ngayon, since I'm already nag-open water na ako, and I think my focus right now is UAAP, and actually ang main focus ko talaga is really UAAP. And sa mga susunod pa na open water, of course, I will do my best to qualify and to represent the Philippines well na doon nga sa open water. And my really goal when it comes to open water is to madala ko yung pangalan ng Pilipinas sa iba't ibang, alam mo yun, iba't ibang bansa na sa open water. And speaking of UAP, tatanungin niya kita, recently, nabalitaan natin na meron tayong dalawang players na na taga-Ateneo na kapwa ring UAP member school ay namatay dahil sa pagkalunod sa dagat pa mismo sa Aurora. At it is already a national issue right now. Pero para sa mga student athletes and in every swimmers in general na rin, nakakatulong po ba yung mga programa natin when it comes sa drone-free community natin para maiwasan yung mga insidente ng pagkalunod? Kasi hindi natin pwede maiwasan na malalakas yung mga alon kalaban natin. At syempre, hindi pa tayo anday yung karamihan sa swimmers. So napakahalaga na magkaroon kayo ng mga safety precautions or mga basics when it comes sa paglalangoy or swimming para at least safe tayo whether maglangoy ka sa pool or sa dagat. Anong take nyo dyan? Well, actually before talaga kami gawin namin 'tong sa Boracay, yung competition, sinasabi sa'min na if hindi maganda yung panahon, we're going to i-mo-move natin yung time ng competition. If it's masyadong, um, 'pag maulan, hindi tayo lalangoy, 'pag low tide, hindi din tayo lalangoy kasi lalabas yung mga seaweeds. And yung ano ko actually, I don't really know what happened dun sa Ateneo players. I saw it. Nag-scroll ako sa social media and nakikita ko nga, and of course nakakalungkot yon, especially sa family ng players, and nakakagulat na balita yon. But kasi personally, I really don't know what happened, but ang alam ko lang is nalunod sila sa Baler, and I know sa Aurora Baler, it's very maalon. It's very matataas yung alon, and I actually don't have take with that. But ang alam ko, nag-training camp,
Am I right? Yes, Nasa training parang team sila. building Yeah, nila. yeah, yeah. And ang advice ko lang is, wag na sila doon sa Baler kasi sobrang alon talaga doon. I mean, alam nating lahat na ang tataas talaga ng alon doon. And if you're going to train doon, I think you need to be parang marine talaga para mag-training ka doon. And I respect the family and the team ng Ateneo. So, I'm sorry, but I'm not gonna say anything with that but condolences. Pero in general advice doon sa mga batang swimmers na rin na nanonood na rin, anong take up niyo yung advice para doon sa mga swimmers na nagnanais niya sabihin nating lumusong sa open water o maiwasan yung mga ganitong insidente ng pagkalunod, whether sa dagat Yeah. o sa pool? Yeah, I mean, kailangan mo muna talagang i-check yung safety mo bago ka lumangoy. Kung if it's just for fun, vacation, na maglalangoy ka sa dagat or sa pool, kailangan talaga isipin mo muna yung sarili mo bago ka, I mean, yung saya naman, yung enjoyment, makukuha mo yun sa ibang bagay. Pero kung, alam mo yun, I mean, you have a choice. 'Di ba? Kung lalangoy ka or hindi. Honestly, kami sa swimming o classic swim, sa pool swimming or sa dagat, sobrang chine-check muna namin yung paligid bago kami lumusong. And of course, our coaches, my coach in Lasal, in Ilustre, si Coach Emil, sila Coach Evan. Chine-check muna talaga nila yung safety and yung pakiramdam ng athlete nila bago kami i-train, bago kami ipalaban, ganyan. Yeah, so I think it's the coaches are also in control with that. And yung mga kasama mo, mga kasama namin na kung hindi ka okay, kung takot ka, and then okay, sige, diyan ka muna. Kami parang alam mo yun, hindi kami fino-force sa isang bagay na hindi kami masyado confident na gawin. Ayun, so well said. And of course, iti-take up yung advice natin para sa ating mga viewers, especially yung mga parents na they want their kids na to do swimming para hindi tayo malunod. Huwag naman sana, pero at least they gain some good advice niyan. At kailangan din malakas ang resistensya mo. Mag- Yes, malakas loob, gano'n. Lakas loob, ika nga. Diana, welcome ulit sa national team. We're so happy na finally makakapaglangoy ka under the Philippine flag at ito somewhat makikita ka namin ulit sa mga susunod pa mga competitions internationally. Pero baka may gusto kayo pasalamatan at batiin sa tagumpay na ito. Especially si Pam Santore, nakikinig yata sa atin. Kaka-message lang ni Pam, na sweat, wow, na-interview mo pa pala si Dayan eh. Yeah, so sa mga gusto kong pasalamatan, of course, first of all, the man above, Jesus Christ, because I Amen. won't do this without his help. And my parents, my mom and dad, especially my pinakagusto kong pasalamatan talaga is yung mommy ko and yung daddy ko kasi hindi ko naman wala ako dito 'pag wala din sila, their guidance, of course, yung allowance din. Lalo na yung And of tumawag course, kayo, lalo na yung tumawag si mama mo to check yung conditioning nyo. yeah, Nakaka-grateful ka. yeah, 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 yeah. And actually, my mom was worried. And my coach, Coach Ramil, mga coaches ko sa Lasal, and thank you para sa preparation ko na pine-prepare niyo ako. And of course, my friends na nandiyan para sa akin na takot sa dagat, ganyan. And of course, sa mom and dad ni Jada, si Tita Kat, si Tito John Mark, kasi sila yung kasama ko mag-training talaga sa open water. Sila yung naghahatid sa Subic para mag-training. And then they were always there for us, si Tito John Mark and Tita Kat. And Ayun. I think that's Si Pam din, baka may message ka kay Pam. yeah. Kay Pam, girl, I look up to you. And idol na idol ko si Pam. And then sana makuha ko yung discipline niya when it comes to training.
Ayun. Yun lang. Okay, thank you so much sa Latina and at na Ay, si Diana kasi nakita nyo naman at yung IG parang sobrang ad pala. Pero of course, naintindihan naman natin that you are a national athlete right now and we get to see each other sa mga susunod na competitions. I think malapit na yata yung Illustre Cup, no? Kasi yearly ginagawa yun. really, I don't know. Wala, I don't know. I don't know. Papaalam na lang natin kay Coach Ramil kung meron man. Update natin si Coach Ramildan. Hintayin na lang natin ang ating mga details. And I'm sure Coach Ramil is very proud sa mga bata ninyo, lalo na sa narating ninyo, sa mga susunod pang mga gagawin, akbang para at least may pagpatuloy ninyo yung pag-compete, not just for Lasal, but for the country as well, for the open water, and to take the responsibilities and challenges nga para dito sa inyong pagsabak nga sa national team. And I'm so grateful na ma-interview natin sina Luis at si Diana na sa kanilang young age, nagtagumpay na sila already sa swimming at sa open water swimming. But thank you, Diana, for your time. Sana maulit natin ang interview and we'll see you soon sa mga competitions pa. Bye-bye at maraming salamat and God bless. Thank you. Thank you so much for having me. God bless you. God Thank bless. you.